So, forex Mm. trading. Shortcut lang ang forex trading sa foreign exchange. Para hindi kayo malito, bigyan ko agad Mm. kayo ng example. Kung familiar ka sa, katulad yan, for example, nasa States ka or nasa ibang bansa ka, and then Philippine peso ang pera mo. Para kumikita yung mga tao dito, sir, for example, pupunta ka ng States, meron kang 10,000 pesos. Di-divide mo siya sa 57, kasi 57 yung value ngayon. Mm. So, like, let's say, mga Mm. 175 siya. Yun yung value niya for US dollar. Okay? Mm. Pero sir, for example, yung 10,000 pesos mo, hindi mo nagastos, nakauwi ka na ng Pilipinas. And then, day after that, yung 57 is naging 58 na lang para hindi masyado malayo. Okay? Mm. Yung $175 mo, pag kinonvert mo siya to 58 pesos, let's say, i-calculate ko na lang sir, para lang times 58. So, ang kinalabasan sir is 10,150 pesos. Okay? So, meaning, yung 10,000 pesos mo is nag-profit ng 150 pesos. Mm. Okay? Kuha ba yun, sir? So, Mm. basically, yun yung foreign exchange or currency exchange. Para hindi po kayo Mm. malito. Yun lang Okay. yung pinakamabilis na example. Pero dito sa atin, Oo. sir, kasi chart ang ginagamit natin dito, so, meron naman siyang konting pagkakaiba. So, parang term lang natin dito is buy low, sell high. Or, Mm. sa stock market kasi, buy low, sell high lang. Pero sa forex, sir, kahit pababa ang market, possible po tayong kumita. Mm. Okay? So, basahin ko na lang din to para lang for the sake of the presentation. Foreign exchange, the global market for buying and selling currencies. Okay? It's how individuals, businesses, central banks, and governments pay for goods and service in other economies. So dito sa atin, sir, meron po tayong tinatawag na yung businesses, central banks, government, yung mga private institutions, okay? Yan po yung nagpapatakbo ng forex Mm. market. Okay? Kung familiar ka sa crypto, may tinatawag silang whales. So, mga market Mm. maker. Ito Okay. sa atin, sir, ito po yung nagpapatakbo. Yung central, yung bangko, yung private institutions, yung mga JP Morgan. Kung naririnig mo naman na Mm. yun for sure. And then, Mm. retail trader, sir, ang tawag sa ating maliliit. Kunyari, ako, ikaw, Okay. ang tawag po sa atin dyan is retail trader. Mm. Okay? Retail Okay. trader po tawag doon. Mm. Okay? Okay. Move tayo. Ano nga ba forex market? Largest and most liquid financial market in the world. So as of now, sir, siyempre alam nila, 'di ba? Crypto yung ano ngayon, mataas. Pero in Mm. reality, sir, forex pa rin po yung parang number one. Compare sa stock market, compare sa crypto. Volatile lang crypto, meaning may movement siya, yes. Pero sa forex market po, pag siya tumatakbo, $6 trillion po daily ang movement niya sa market. Grabe. Okay, so tayo hindi naman natin kailangan agad 'yun kasi retail tayo. Kukuha lang tayo yung mga maliliit lang muna. Mm. Pero yung volume niya sa market is $6 trillion. Okay? Mm. And then open siya 24 hours a day pero 5 days a week lang. Sa crypto, alam ko 24/7 na talaga. Pero dito sir, pag sa Mm. forex market, weekend is wala po. Okay. Okay? Decentralized Paano market, paano wala? Paano pag weekends wala? Paano walang hindi ka walang pwede. trade po. Close po ang market. Meaning, Okay. Okay. okay? So, decentralized market, no central exchange. So, wala po nagko-control na single entity dito sa forex market. So, hindi kaya ng isang bank lang, okay, ng isang economy lang, ng isang private institution lang makontrol yung market. Kasi 'di ba, for example, sa crypto, nag-tweet si Elon Musk, biglang may pump or biglang may dump. Dito sa atin hindi Mm. basta-basta. Okay? So, Mm. maraming factor ang kasama. Mm. Okay? Moving on, so participants, ayan po, yung bangko, commercial banks, central banks, corporations, or mga private institutions, and then retail traders, yan po tayo. Para lang familiar ka kung anong tawag sa'yo, retail trader po.
or kahit ako Oo, po. ayun. Oo. Ayan. So, sige, diretso na tayo sir dito. Para mapag-trade ka sir, meron tayong tinatawag na currency pair. Okay? Dito lang, major pairs, minor pairs, and exotic pairs. Ito lang po yung mga asset na tinitrade natin. For example, tayo, gold, di ba? Mm. Okay? So, etong major pairs, normally, ito po yung ginagamit ng mga beginner. Euro USD, USD JPY, and GBP USD yan po. Yung mga yan. Kuha, Ah, sir? just ano yung ibig sabihin ng GBP? GBP is pound USD po. So, London. Yes, yes. Okay, okay. Okay? Tapos, ang currency pair, ang tinatawag kasi dyan is asset. For example, Chris, anong tinatrade mo? Nasa GU ako or GBP USD. So, yun ang asset or currency pair na tinitrade mo. Pag sa gold ka, sir, ang tawag natin is XAU USD. Okay. Okay? Or gold. Ito, sir, basahin natin. A currency pair is the quotation of two different currencies with the value of one currency being quoted against the other. Okay? Mm. So, normally, dalawang currency po siya. Kung itong sa GBP is London, yung USD is yung dollar po. Okay? Or Mm. US. Meaning, sir, pag yung GBP is pataas, yung market ng London is pataas, and then yung sa kabila, yung USD is pababa. Hindi po pwedeng parehas pataas to, sir, ha? Okay. Okay? So, ayun lang po. Ang tawag po natin dito sa GBP or yung lahat ng nasa left side is base currency po. Okay. Basta tandaan nyo, sir, lahat ng nasa left, base currency. Oo. Lahat ng nasa right is quote currency. Okay. Okay? And every time, sir, tatandaan nyo, ang value ng nasa left is laging 1. Para lang hindi kayo malito. For example, Euro USD to, sir. Ang value niya is Oo. laging 1. Okay? Meaning, pag 1 GBP equals kung ano yung value niya sa USD. Mm. Okay? Okay. Okay. And then next, meron tayong tinatawag na bid. Price buyer is willing to pay and ask price seller is asking. Okay, sir, pag magbabay tayo, at dito po para hindi tayo malito, for example, babay tayo ng GBP. Okay? Mm. Ang value niya is 2749. Pagka-click po natin ng buy, etong nasa left, for example, pag mag-execute tayo ng buy, ito po yung value na mabibili natin. Pag mag-sell naman tayo, ito po yung value na mabibili natin sa price na to. Okay. Okay? And then makikita nyo, sir, meron po siyang difference. Okay? At 2749, 2752, meron siyang 3 pips na difference. Ang tawag po natin doon is spread po. Difference between bid and ask. So, lagi po siyang may difference. Wait lang po. I-share ko lang, sir. Para hindi ka malito, yung spread na po yan, for example, sir, nasa Philippines ka. Magkano ang dollar ngayon? For example, 57. Pag ikaw pupunta ka ng US, of course, ang value ng dollar ay hindi mo mabibili ng 57, right? Mabibili mo siya ng 58, 59. Okay? So, pag ikaw naman galing States, 57 siya, bebenta mo yung dollar mo, mabibenta mo siya ng 56. Mga ganyang value. Okay? So, meaning, yung 57 na yun, tapos nabenta mo siya nabili mo ng 56, merong piso na difference. Ang tawag po natin doon is yung spread. Okay? So, meaning yung bank, yung broker is doon po siya kumikita. Okay? Para lang i-absorb nyo muna, sir. Nag-gets yun, sir? Bali ito rin ba yung halos ito yung pips na to na nakalagay? Ano yung Sorry? pips na yan? Yes po. Yung pips. Anong yung tinitingnan ko na may parang difference ng 9 tsaka 2 tas may pip na nakalagay.
Oo, sir. Ito pala, meron kasi tayong tinatawag na pips. Lahat ng decimal, 4 decimal point, di ba? From decimal point 1, 2, 3, 4, yun po ang tawag natin is pip. Okay. Okay? So, yung pip, sir, magagamit nyo siya for computation. Katulad niyan, sir, may 3 pips difference. Ito is Mm, sa spread to, sir. For example lang, sir, itong 52 naging 55. oo. Meaning, tumaas siya ng 3 pips. Okay? Yes, Tapos, sir, for example, ang value kasi ng per pip is magkaiba. For example, ang lot size mo is 1 lot. Ang value niya per oh, pip is $10. okay. Okay? So, kung 3 pips ang inangat, ang value niya is $10 per pip. So, nag-profit ka. For example, nakabay ka, nag-profit ka ng ilan, sir? 30. $30. So, ang pip lang Um, po is, para hindi ka malito, gagamitin natin for computation ng stop loss, take profit, and yung mga ganong factor. okay, Okay? okay. So, I, basically, yun lang naman siya. okay, And then, sir, notes ko din. ano po? Notes ko din siya para ano. Mm-mm-mm. So, sir, focus lang tayo sa major pairs, minor pairs, exotic pairs, let go nyo lang po yan. Focus lang tayo is sa mga major pairs. Okay. Okay? So, next na tayo or may sinusulat ka pa? Okay na, okay na. Okay. So, para lang mag-gets nyo, sir, paano ba tumatakbo dito sa forex market? So, pag narinig mo yung term na long, bullish, meaning ang market is pataas. Kaya ang mga tao is nag-buy low and then kaya sila magpo-profit, doon sila nag-sell high. Pataas ang market, long trades. Okay? So a trader Mm, buys the asset, keep the trade open to sell at a higher price. So bibili sa mababa, magbebenta sa taas. mm, And then short naman or bearish na tinatawag is pababa ang market. Meaning, nag-sell sila sa taas and then nag-buy sila sa pababa. So tayo na forex trader, kahit pababa ang market, possible tayo mag-profit. Di ba normally babay mm, ka lang tapos mag-sell. mm, Okay, dito sir, kahit pababa ang market, kaya nga tinatawag nila na ang forex market is recession proof. Kahit pababa ang mm, market, possible ka mag-profit. mm. Okay? Wait lang sir ah. Nag-ano lang tayo. Okay sir. Question dito. Wala naman so far. So, basically, pag long ka, ibig sabihin, ikaw ay nakabay. Pag short ka, Oo, na-analyze mo na ang market is pababa. baba, Meaning, ikaw ay oo. naka-short or ikaw ay naka-sell. Mm, Okay? okay. So, wait. Ayan. So, pag-usapan lang natin yung margin and leverage. Kasi sir, ito kahit paano basic, at least madaanan natin. Margin, the amount of Mm, money a trader must deposit to open and maintain a leverage position. And then leverage naman, the use of borrowed funds to increase potential returns, allowing traders to control larger position with the smaller amount of capital. Okay? Layman's term ko na lang to, sir. For example, sir, okay. kanina, nag-create ka ng account. Mm, Naalala mo, sir? Tapos, meron doon yung leverage, 1:500. Kuha. mm, Okay? So, meaning okay. lang, sir, for example, $100, kita times mo lang yun dun sa leverage para lang makuha mo yung mas malaking tawag dito, value nung cash mo. Meaning lang neto sir, Mm, kasi meron tayo units na tinatawag sa trading. Hindi, yung maliit na capital mo, hindi kaya yung malalaking units na yun. Kaya yung broker, pinapahiram mm, tayo para siyang bank. Binibigyan tayo ng leverage para lang ma-execute natin yung trades na mas malalaki. mm, Okay? For example, mm, sir, $100 mo. Okay? mm, So, $100 mo, ang kaya lang niya i-trade is 0.01. Pero dahil may leverage na mas malalaki na like 500 or 1,000, 1:500, 1:5,000, kaya mo mag mm, 0.10 or almost one lot size.
dahil sa leverage. Pero, para siyang double-edged sword. Meaning, pag tama yung trade mo, malaki yung profit mo, sir. Pero dahil mali ang Mm. entry mo, possible ka rin pumasunog agad. Yun po ang gamit ng leverage. Okay. Okay? Gets yun, sir? Okay lang ulitin, ha? Or i-analyze nyo po para lang mag-sink in kahit paano. Mm. So, yun po ang gamit ng leverage. But yung iba, ba't di na mag 1:1? Ibig sabihin, maliit yung capital mo, hindi ka makapag-entry ng magandang lot size. Pero yung iba, pinamaximize ang leverage. For example, $1,000 lang ginamit nila. Yung $1,000 nila, may capacity na mag-entry ng position ng $10,000 using the leverage. Kasi for example, $1,000 ka, di ba? Hanggang Mm. 0.10 lang ang kaya mong lot size. Pero Mm. dahil may leverage, kaya mong mag one lot size. Gets? Mm. Okay? So, ganun lang po siya simple. Dahil lang dito, dahil yung mga margin, tawag nila, and then yung leverage, medyo nalilito yung mga tao. Minsan, sir, sa margin Mm. kasi, for example, meron yung 50% margin mo lang, may tinatawag tayo na margin call. Or, nag-automatic close yung account mo dahil nag-margin call na siya. For example, Mm. $1,000 and then ang margin call mo lang is 50%. Pag dumating sa $500, automatic mag-close yung account mo dahil naka margin call na po siya. Okay? So may benefit naman siya, pero for example, ikaw willing to trade ka ng $1,000. Para ako yung $100, willing ako to risk siya. Yung buong $100 na isang trade lang. Mm. Okay? Pag tama ako, doon pumapasok na 25,000, 35,000. Mm. Pero puhunan mo $100 lang. Pero yung profit mo Mm. napakalaki. Pero syempre, yung entry mo, doon magva-vary yun. Okay. Okay. Okay? Paunti-unti, nagigets ko siya, pero nalilito-lito pa ako eh. Pero at Oo. maganda naman yung explanation mo, medyo nagigets ko siya. Oo, kasi mabilis na yun, sir. Yun na yung pinaka, parang kaya kong layman's term para mas maintindihan ng, Mm. alam mo Mm. yun, napaka-beginner. Kasi kung tutusin, medyo challenging talaga. Kaya nga eh. Mm. So, next natin, sir. Ito, sir. Forex market. Ito, importante to, sir. Kasi lalo na ikaw, Mm. pa-travel ka. Tama, pa iba-ibang bansa ka. So, Mm. for Forex market hours, open 24 hours a day, 5 days a week. And then meron tayong tinatawag na four major sessions. Sydney, yung sa Australia, Tokyo, Mm. London, or yung GBP, and New York. Okay? So, ito naka-Philippine time na to. Mm. So, meaning, sir, pag itong oras na to, yung currency pair na iti-trade mo, dapat connected dito. For example, sa Sydney, sa Australia po, AUD ang tawag. For example, AUD Mm. USD. Yung mga currency pair na may AUD ang titingnan nyo, sir. Kasi sa time ng Australia, diyang movement, may movement yung AUD na currency pair. Mm. Kuha po sa Tokyo naman yung mga JPY. For example, GBP JPY, USD JPY. Mm. Kuha, sir. Sa London naman, mga GBP pairs. And of course, sa New York or US session is US pair. Like for example, yung mga yan. GBP USD, Euro USD, Mm. XAU USD. Basta pair na Kumbaga may kung USD po. ano, kung bala kong mag-trade alin man sa mga ano na to, dapat dito within the time frame ng mga to ay Yes po. susundin mo. For example, Okay. 6 a.m. dito sa Pilipinas, pag tinignan mo yung GBP USD, medyo mabagal yung galaw niya. Pero pag tinignan mo yung AUD pairs, kahit paano may movement siya. Kasi yung movement ng Australia o market ng Australia, yun po yung market na gumagana that time. Mm. Okay? And then, Okay. inform ko lang sir, minsan nagbabago tong time na to dahil may daylight saving time. Familiar ka naman siguro dito sir, no? Mm. Parang DST, Mm. di ba? So Mm. most likely nag-a-adjust yan sa US, madalas US London. Mm. So kung nakita mo nagbago yung time ng London, 4 p.m. to 1 a.m. Dito 9 p.m. to 6 a.m. So ayun lang, November to March para at least alam mo kung ano oras yung may movement. Mm. Mm.
So, Okay. ayan siya. And then, ayan. So, dun lang sa time frame, sir. London and New York overlap. Most likely, karamihan ng traders, sir. Dito nagde-trade 9 p.m. to 1 a.m. Kasi nag-overlap yung time ng London, nung GBP, sa USD. Okay? So, di ba sa 8 a.m. sa London, parang ganun. Mm. Pero 8 a.m. sa London, ibig sabihin, yun ang start ng market nila, di ba? Bago magsarado yung London, Mm. nag-open na rin yung US market. Mm. Mm. Okay, highest liquidity and volatility. And then, of course, best time to trade lahat ng major pairs. Almost lahat ng major pairs. Basta kasama yung USD, Euro, and GBP. Pero pag JPY, Mm. syempre, medyo mahina that time. Tsaka Mm. mga AUD. Pero may movement pa rin yun, sir. And then eto pang isa, Tokyo and London session na overlap, 3 p.m. to 4 p.m. So, JPY pairs, AUD pairs, and some Euro pairs. So, pag may overlap lang, sir, bakit ba importante yan? Mas marami yung trading opportunities na pwede mong Oh. masabayan. Okay, hindi tayo nag-trade lang na basta-basta. Meron tayong Oh. movement na sinusundan. Oo. Oo. Okay, so Pag ayun po. pagka nagte-trade gaano ka ng trade, ganyan din. Diyan din sa mga time frame na yan. Yes po. Most of the Yes po. okay. Pero ako minsan, madalas pala 9 a.m. minsan alas 3 titingin ulit. Tapos katulad Mm. kanina, etong gabi lang, di ba? Mm. Mm. Pero Okay. para sa akin siya, kayo, syempre mag-a-adjust yan sa time frame nyo. Pero maganda sana, kunyari, focus ka na, tapos hindi naman nagbabago yung time zone mo. Mamimili ka lang kung Mm. London session ba ako or US session. Kasi ang pinaka-goal natin Mm. sa inyo, sir, is eto paano, magka-profit sana, di ba? Kahit Mm. nag-uumpisa lang. Pero ma-avoid yung Mm. mga mistake. Mm. Okay? Okay. And of course, sir, dahil alam nyo na yung basic, kailangan po mamili tayo ng broker. Okay, bigyan ko lang din kayo ng parang quick, hindi naman recap dito, parang quick overview regarding if you are going to choose a certain broker. Hindi lang po dahil sa tawag ito, nirecommend ko or dahil gamit ko. Mm. So you can also do your due diligence. Okay, you can, check in Google or kung ano man ang ibang platform na pwede niyong gamitin. Okay? Mm. Ito, may tinatawag tayong regulations, pero just to let you know, sa Philippines po, wala pong broker na regulated. Mm. Okay? So, ito yung mga regulations most likely na kilala, sir. FCA sa UK, Ah. ASIC sa Australia, and then SISEC sa Cyprus. Itong mga regulatory na to, nagre-regulate ng mga broker na to is mga kilala sa financial world. So, pag sinabi na, itong broker ko is regulated ng Cyprus. Or tayo, syempre, kung sa Asia, sa ASIC. So, kahit pa paano, Mm. trusted sila na broker. Mm. Okay? And then, Okay. spread and commission. So, kung naalala nyo earlier, sir, diniscuss natin konti yung spread. Di ba? Mm. May, for example, 3 pips, ganyan. Mm. Meron kasi mga broker na mas mababa yung spread nila and mas mababa yung commission Mm. nila. Mm. Okay? So, syempre, Okay. kanya-kanyang offer na ng mga brokers yun. And pag mag-start tayo, sir, ito ang kailangan nyo. MT4, MT5. Ito kasi yung dalawang well-known na ginagamit as of now. Pero meron po tayong Mm. tinatawag na C-Trader para lang kahit pa paano familiar ka. C-Trader tapos sa Trading View, pwede na rin. Okay. Okay, MT4 and MT5, so iOS and Android friendly naman sila. Punta ka lang sa Play Store or App Store, then download mo to, sir, yung MT4 or MT5. Kahit wala Oh, ka pang okay. account, pwede mo tong i-download, sir. Yung Para yung parang yung mga sa pino-post mo, yung mga may profit. profit ka dun, parang mga doon, mga win, mga loss.
Ay, ito na yung app. Ayun na yung app na yun, Ye- yung MT4. Yes po, MT4 na po yun. Okay. MT4, MT5 na po. Mm. Opo. So, questions so far, sir? Mm. All good? Wala naman sa ngayon. Wala. No, anyways. Okay. MT4, MT5. Pwede po siya sa desktop, computer, cellphone. Okay. Mm. So, itong desktop or laptop na ginagamit ko, meron po siya. And then, TradingView. Ito po yung ginagamit namin para mag-analyze ng chart. Okay. Kasi Okay. sa MT4, MT5 po, kita mo yung chart, pero Oh. hindi mo siya masyadong mananavigate. Unlike sa Mm. TradingView na platform. Mm. So, for technical analysis, TradingView po ang ginagamit. Technical analysis meaning ang strategy mo is nakabase sa chart. Okay? Sa market action, Mm. price action, market structure. Okay? And then sa Forex Factory naman, sir, is fundamental analysis. Fundamental analysis meaning po is you are basing your bias on a certain news. Okay? Mm. So, TradingView, chart, Forex Factory, fundamentals. Mm. Okay? And then Bali, platforms, ano po? bali itong trading view na to, app din siya. Meron siyang app, pero meron din sa browser, sir. So, pwede kayong mag-login doon. Meron siyang free Oh. version naman. Mm. Usually paid pala siya. Yung paid para, of course, ma-maximize mo yung gamit ng TradingView. Mm. Okay. Okay? Copy. Okay. And, what else? Of course, pag mag-start ka na mag-trade, sir, natuto ka na ng basic. Gamit mo na yung TradingView, yung chart. Mm. Kailangan mo lang ng kahit paano may risk management. Ito yung normally na Mm. sinasabi or naririnig mo when it comes to Mm. trading. Okay? Always use Mm. stop loss. And then, meron yung sinasabi na the trend is your friend. So, as a beginner, malaking factor po siya. Mm. Okay? So, pag wala kang nakikitang trend, huwag muna tayo mag-trade. And of course, lagi nating Okay. alam kung ano yung stop loss natin. Ano yung risk natin. Mm. Okay? And then yung iba, Mm. ah sinasabi nila risk only 1 to 2% per trade of your capital. Pero meron din Mm. tayong tinatawag, sir, na dollar base. For example, di ba, for $1,000 ka, ang capital mo, kaya mo lang i-risk is 1%. That's $10. Okay? Mm. Pero ako, sir, for example, $1,000, ang kaya ko i-risk is $100 per trade. So, meaning, Mm. tawag ito, naka-depend naman ako na every trade ko, kunyari, ito yung tips. Ika-calculate ko siya, and then ang willing to risk ko is $100. Mm. Okay, so may percentage and then may dollar base. Mm. And isang Okay. malaking factor dito, sir, is emotional control is key. Oh. So, self-control, self-discipline, kasi mayroon tayong mga tinatawag na over-leveraging, over-trading, revenge trading. May mga ganong Mm. factor, which is mararanasan nyo yun when you come to the live trading na talaga. Kasi ngayon, Mm. sabi mo, madali yan, kaya ko yan. Pero pag nandun ka na sa Mm. sitwasyon, doon po tayo magkakatalo. Mm. Okay? So, question so far, sir. Oh. May question ako. Ano yan? Nakalimutan ko. Ha? Yun. Pag siguro, tapos na ba tayo? Kasi ang itatanong ko pala yung ah mat itatakin mo rin sa akin or tuturuan mo rin ako nung nung mga technical analysis, kung paano tumingin, Yes ganyan. po. Okay, sige. Kasi sa Mm. ngayon, nakikita ko lang yung mga chart, mga definitions na, pero halos ah
ano pa, mahirap pang anuhin, mag-sink in unless, kumbaga, kung nakikita ko na, nakikita ko pa paano ginagawa, ganun, Mm. dun pa lang parang process sa utak ko. Pero at least yung Actually, mga terms, yes. oh, Mm. nakikita ko na siya. Mm. Actually, ito, 4 sessions lang maintindihan mo na eh. Ang pinaka-challenging dito is yung application. Kasi ginawa ko Mm, talagang layman's terms, sir. I mean, alam mo yung parang kahit bata, kaya niya matutunan. Gusto ko ganun yung processing mm, para lang mas mabilis yung magets. mm, Okay? So, let's move on. Pag ikaw nag-start na, you should develop a trading plan. mm, So, ito sir, sagutin niyo siguro to, define your trading goals. Ilagay mo na sa notebook mo para, kunyari, next session natin or next pag-uusap natin, pwede natin siya i-tackle, okay? You should know what you want to okay. achieve. Like, for example, income, Mm, growth, ano yung target mo a year, a month, or mm, daily na possible income, ah. mm, okay, sige, sige. And then, sa strategy, meron akong strategy, pero isasabihin ko rin sa iyo kung ano yung tatlo. Okay? Pero ito kasi meron tayong tinatawag na scalping, day trader, or swing trader. Okay? Ah, Daanan lang natin, sir. Sa scalping, sir, ito yung mga fast-paced na 1 minute, 5 minutes sila nag-trade. Okay. Yung mm, 1 minute, 5 minutes time frame po yun, ah. Meaning, itong mm, time na to, 1 minute, every minute nag-trade po sila and then close open mm, ng, ng execution ng trade nila. Okay? mm, Sa day trade, within the day po sila nag-trade. Ako, medyo day trade na ako, sir. Bihira na ako mag-scalp. Minsan nag-scalp ako dun mm, sa tawag dito, sa copy trading, of course, kasi yung iba hindi naman katulad ko na kayang i-risk yung buong $100 sa isang trade lang. mm, So sila, mm, mga $3 to $5 lang. Diba, katulad kayo na profit ng mm, $11, $30. Pero kung ako yun mag-trade nun, isang ano, $100, mm, $300 sana ang profit ko. Parang gano'n ang mm, mangyayari sa akin. And then swing trading, trades are held for several days or weeks to capitalize on medium-term market trends. So ito yung mga, alam mo, mga nag-diversify or busy pero nakakita ng opportunity and they are actually willing to hold the trade na until ma-hit yung TP nila. Like for example, kahit 1 week mm, yan, month yan, most likely swing okay. trade po ang tawag doon. Okay? Mm, And okay. this one is important. Journal your trades, at least to track your performance. Then, of course, improve your consistency. And Okay. malaman mo rin kung ano yung mga mistakes sa mga trades Mm, mo. mm, Okay? So, check pa natin. I think for the presentation, yun lang yun for this one. mm, So, syempre, mag-trade ka na, kailangan may trading plan ka na. Pero ako, sir, next mm, time, of course, i-share ko sa iyo yung trading plan ko. And then, mm, yung strategy, ituturo ko rin yun. So, basically, ito yung basics, sir. Paano nga ba yung mm. Forex? At least alam mo na kung paano tumatakbo, Ah, yes, palitan sir. pala ng pera. So, Ah, ayaw kita ma-overwhelm. So, schedule ulit tayo. Like, ah, maybe day after tomorrow or 2 days after, mga ganyan. ah. Sige. Para hindi Bali ka ma-overwhelm. sa scheduling natin, siguro, ang susunod na nating schedule is siguro yung first na face-to-face natin. Pag pag-uwi ko na kasi after nito siguro tomorrow or the day after tomorrow, aalis na kami. So maglalayag na ulit kami, mahina na ulit yung signal. But Mm-mm. ilang araw lang naman, nandiyan ako. So mas maganda yung kung yung face to face na, as like mas madaming matatakal siguro at mas mabilis kong magigets. So, ngayon at least madami naman ako natutunan, nag-notes din naman ako. So, at least may idea ako ngayon na pag nag face to face, at least medyo may idea ako ng konti sa kung ano mang pinag-uusapan natin. Mm-mm. Actually, sir, okay. Sa face-to-face, mas okay yung trading strategy para kung may questions ka, alam mo yun, Oo. mas maiintindihan mo kung paano Oo. ako nag-execute ng trade. Oo. Pero Mas ano kasi ako, basically, yung character ko, like,
mas pag yung nakikita ko kung paano ini-execute, dun ko siya mas mabilis na nakukuha talaga. Mm. Nice. Okay. So, yun kaya yung perfect yung ano, kung itatakil natin, yung sa face to face. Sa akin pala, mas prefer ko pag nag face to face tayo is yung mga executions na yung yung parang kumbaga ginagawa mo para nakikita ko. Mm. Yeah, sige. So, at least dinaanan lang natin itong basic para lang mayroon kang Mm, basic understanding. mm, mm, mm. Dali lang, di ba? Pag tinuro ko nga sa yung strategy, of course, yun ang medyo mahaba kasi marami kang tatanungin dun eh. Kung kailan to, Mm, ano to, anong mm, nangyari. mm, Sige, mm. set tayo dun. Oh, Okay. okay. Yung sa ano pala natin, sa kunwari, sa pag mag face to face, yung magiging location natin, saan mag-meet up na lang tayo or kung saan? Oh, dito na lang. Na, Kung makakaluwas ka naman, kung familiar ka sa Tomas Mora to, mga ganong area. oo, somewhere na Yun. tahimik, no? Oh, yung mga coffee shop naman dyan, marami. Oo, oo. Okay, sige. So, Sige, pag may questions well, ka, message ka lang. Ha? oo, oo, oo. For Sige. sure, kasi yung Mm, iba dyan, late mag-sync in, tapos di mo natanong, that's fine, mm, that's normal. mm, So, mm, message lang mm. tayo. Okay, sige. Okay. So, I Thank you, think, thank you. yun na muna for tonight, please. So, message na Mm, lang, update na lang tayo. mm. Thank you so much for Okay, your time, and then see you soon, okay. okay? Okay. Thank you Bye. din, sir. Bye-bye. Thank you, thank you. Good night. Bye-bye, Good bye-bye. night, good night. Bye.